Todo handa na po ang mga lokal na pamahalaan at residente sa Pangasinan sa banta ng matinding ulan at baha. Kumustahin natin ang sitwasyon doon live, may express report si Ian Suyu. Ian, bukod pala sa paghahanda, yung tinatayuan mo, may baha pa rin pala. Kamusta dyan? Ruth, nandito nga tayo ngayon sa kahabaan ng Perez Boulevard sa Dagupan City sa Pangasinan at mula nga nung umaga pagdating natin dito talagang tuloy-tuloy na yung naging pag-ulan at sa pagbaha dito sa stretch na ito ng Boulevard. Kaya naman dahil dyan ang lokal na pamahalaan pamahalaang panlalawigan naging paghahanda sa posibilidad ng mas malakas pa na pag-ulan na darating sa mga susunod na araw. Sa katunayan nga, nagtaas na sa blue alert status ang provincial government para sa posibleng sakuna. Ibig sabihin po niyan, nakaredy na ang nasa 60% ng disaster response. Nakahanda na rin ang mga water and land assets gaya ng rubber boats at amphibian para sa sino mang hihingi ng saklolo at magpaparescue. Matapos kasi ang pag-ulan kanina lugar. Sa Dagupan nga, agad naging ankle deep ang pagbaha sa mga pangunahing kalsada. Ilang linggo na raw ganyan nagdudulot na ito sa kanila ng malaking perwisyo. Sa sitio natin kanina, Ruth, lubog yung mga bahay sa baha, lalo na pag pumasok ka sa looban. Yan, kung ikukumpara noong nakaraang linggo. Ang pangambangan nila, baka mahuli na naman o maulit na naman at tumaas yung tubig. Sa oras na mga gamit nila, itinaas na nila at sigurado na daw muna na ilang linggo muna nilang hindi ito ibababa para lang maagapan yung pagkasira ng. Sa ngayon nga ay may 4 na munisipalidad at isang syudad na nauna nang nagdeklara ng state of calamity. Kabilang dyan ang Dagupan City, Santa Barbara, Bugalyon at mga Tarem. Ruth, alam mo, nakipag-usap tayo sa mga residente. At ayon nga sa kanila, tila ang problema nagsabay yung malakas na pag-ulan, pati na rin yung high tide. Dahil daw kung sakali na mangyayari yan, mukhang makagiging delikadong kombinasyon. Abot na naman daw sa Gabewang o Gadibdib yung pagbaha lugar ngayon. Ruth? Iyan, meron na bang mga residenteng inilikas dahil nga dito sa banta ng habagat at isa na namang papasok na bagyo? Wala ng PDRRMO ay wala pa namang isinasagawang evacuation process ngayon or rescue operation at binabantayan pa rin nila may nasa 500 na evacuation centers ang nakahanda na kung sakali man na mas lumakas pang kani-kanilang mga constituents o yung mga residente mula sa iba't ibang munisipyo. Yan po ang express report ni Ian Suyu live mula sa Pangasinan. Ingat kayo dyan, Ian. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.